Kamusta guys? Today's video, unbox natin at review ang pinaka-popular na entry-level smartphone ng Vivo dito sa Pinas. Ito ay si Vivo Y02T Android smartphone. Umpisa na natin. Ito na siya guys, si Vivo Y02T. Naging mabenta tong model na to sa brand ng Vivo dahil wala nang sumunod na entry level sa lineup nila. Kasi either 6GB or 8GB ang RAM na variant or naka 5G model na yung mga latest ng Vivo na brand. Mga kasama nito sa package ay info and warranty card, quick start guide, micro USB cable, meron din SIM ejector pin, at 10 watts na AC charger. Nasa right side ng phone yung volume buttons at power button. Sa left side naman yung SIM card SD card slot, pwede dito dual SIM kasabay ng micro SD. Nasa top side yung speaker ng phone at sa babang bahagi ay merong microphone, micro USB port at 3.5mm jack. Nasa likod naman yung 8 megapixel camera at flashlight ng phone. Merong nakasulat na spherical dito. Check natin mamaya yung quality ng camera sa capturing sample images. Yung back panel naman nito guys ay plastic material. Pero okay na din surface niya sa likod dahil based sa specs niya, resistant naman to sa fingerprints or scratches. And okay na tayo guys sa parts ng phone, start na natin yung Android para ma-check natin ang specs niya at masubukan sa mga games. Mga colors pala na available nito ay merong blue, itong gray na hawak ko, at meron din kulay gold. And ito na guys, na setup ko na at meron siyang Fun Touch operating system. Smooth naman mag-swipe sa kanya pero ang napansin ko lang, madami-dami yung pre-installed apps niya at mga possible bloatwares. Sa specs naman ay merong Helio P35 CPU octa-core yan guys, 64GB ang internal storage, Android 13 OS, 5000 mAh ang battery at 6.51 inch ang laki ng phone. Sa RAM ay 4GB tapos meron siyang memory extension na additional 4GB RAM. Pero tandaan natin na kumukuha ng part ng internal storage yung 4GB na additional para bumilis ang loading at mas maraming mabuksan na mga apps. Yung mga bloatware o pre-installed apps mostly na uninstall naman kaya tanggalin nyo na lang yung mga hindi nyo ginagamit na apps para hindi agad mapuno yung ROM nitong phone natin. Bukod sa Google Play Store nitong Y02T ay meron siyang V-App Store. Basically gallery lang yan para makapag-download ka ng apps or games pero para sa akin mas okay pa rin mag-download sa mismong Play Store. Sa lock screen security naman ay wala siyang fingerprint sensor. Bale ang pwede sa kanya yung mga standard na screen lock at face unlock na method. Ito naman guys yung mga sample images and video captured ng ating Vivo Y02T. Malinaw na rin siya lalo na sa certain point na need ng focus sa isang area or subject dahil sa spherical lens yan. Pero tandaan natin na 8 megapixel lang siya, kaya kung i-edit nyo yung image, mas lesser yung editable pixel niya dahil nasa around 2 megabytes lang yung isang image. At isa pa, meron na tayong AI camera sa ibang phones na may mga automated features kahit hindi ka gaano marunong mag-capture. Sa games naman tayo guys, itong Metal Slug malalaro mo siya pero hindi o hindi agad nagre-render yung ibang part ng graphics niya katulad ng nasa background. Pero smooth naman yung galawan kahit naka-manual aiming tayo sa settings. Sa COD naman, wala siyang gyroscope pero pwede sa multitouch at malalaro mo naman sa low settings lang tayo para maging stable yung gaming mo. Sa mobile games naman, pwede na rin to si Y02T CML na kaya ang medium settings, kaya sakto na rin to sa mahilig sa ganitong game. And dito naman sa HSR, magra-run naman yung game sa low setting pero nag-i-stutter at naglalag yung graphics niya. May mga times na nag-auto-close yung laro at mababattery ka lang dahil i-open mo ulit yung game tapos matagal pa mag-loading. Kaya hindi recommended tong phone na to sa mga RPG katulad nito.
Fail. Count. SAS Perkibi. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. And ito naman guys, yung Antutu benchmark results ng ating Vivo Y02T smartphone. Sa price range ng ganitong unit, hindi ko alam kung bakit marami pa rin bumibili ng ganitong model. Siguro dahil sa Vivo na brand. Pero specification wise, kahit disregard na natin yung 8 megapixel camera nito, hindi ko to marirecommend ngayon 2024 or kahit last year. Sa presyo kasi nito guys, makakabili ka na ng T606 CPU model smartphone sa ibang brand at siguradong Type-C pa yung charging nun. At isa pang downside nito, wala siyang fingerprint. Dami ko nakitang mas mura dito na may FP sensor na. Hindi tulad nitong Y02T na bitin sa specs, kaya hindi recommended sa akin to. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad yung susunod na unboxing ng mga Vivo smartphones.